At bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kalakasan ngayong araw na ito. Salamat sa panibagong sigla para po kaming agila. Panginoon, nalilipad dahil sa biyaya mo. Kaya Panginoon, buksan niyo po ang aming isip, buksan niyo po ang aming tenga para makapakinig ng inyong mensahe. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, ang siyang mag-reveal sa amin ng mga mensahe ngayong araw na ito. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maging instrumento ng ihahayag ngayong araw na ito. Maraming pong salamat. Kayo pong maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Noong 3 Sundays, di ba diniscuss natin ang 3 foundational covenants. Today, i-establish natin ang the new covenant. Ano ba yung new covenant? It is the pure grace. No, pure grace, ibig sabihin unconditional covenant at everlasting covenant. So, magfo-focus tayo ngayon sa new covenant. Sa Old Testament at saka sa New Testament, yan yung makikita natin sa Bible. Ang Old Testament, usually, sinasabi dyan ang law. No? Kanino ba binigay ang law? Kay Moses. At sa New Testament, now we talk about the everlasting and unconditional covenant, which we call grace. And grace is all about Jesus. So ang Old Testament ay law, ito ay binigay kay Moses, and the New Testament ay grace na ibinigay kay Jesus. Ano ang supporting verse natin dyan? John chapter 1 verse 17. For the law, the old covenant, was given through Moses, but grace and truth, yun yung new covenant, came through Jesus Christ. So, yung grace and truth, sino ang katumbas niyan? Si Jesus. Kaya pag sinabi mong grace, biyaya, sino yun? Si Jesus Christ. Ang law, nagpapakita yan ng tao, sa tao, yung kanyang ugali ng pagmamalaki at pagyayabang. Kasi natatandaan niyo yon kay Moses. Sige Moses, ibigay mo sa amin yan. Gagawin namin lahat yan. So nandoon yung pagmamalaki at pagyayabang under the law. Umaasa ang tao sa sarili niyang galing. At alam niyo ba, pag ang tao ay umaasa sa sarili niyang galing, umaasa na ako'y magaling, ako'y matalino, ako na ang lahat. Ha? Okay ako. Ang lakas. Alam niyo ba, you are under curse? You are under curse. Ako bang may sabi? Tignan natin sa Galatians chapter 3 verse 10. For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Ano ibig sabihin yan? Di ba yung pagmamalaki mo, pagyayabang mo, yung galing mo, ako to, ang galing ko kaya. Ano yan nag-speak about the law. Di ba yung law, pinakikita niya yung, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Pero may curse. Natatandaan niyo yun sa James? Isa lang ang hindi mo masunod, lahat hindi mo na nasunod. So, ang mga nagmamalaki, yung nagyayabang, is under curse. Amen? So, parang tahimik kayo Ha? Parang, naku po, ako po ba yan? No. Alam niyo po ba, nakita ng Diyos na nahihirapan ng tao. Bakit? Kasi, totoo lang. Sa totoo lang, hindi naman natin masusunod yung law Hindi naman forever nagmamalaki tayo. Hindi naman forever, tayo malakas. Dumarating sa buhay natin, nakikita natin yung weaknesses natin. No? Akala mo, okay ka. Pero dumarating ang mga panahon na ikaw pala'y mahina. Naniniwala ba kayo doon? Yes. The truth is, sabi ng Lord, hindi kaya ng tao, nahihirapan ng tao na sundin ang law. Kaya ang Diyos ay
nagbigay ng panibagong covenant na naalala niya yung dating covenant, yung Abrahamic, kasi yun yung foretaste of grace. At sige, ililift ko na nga itong mga law na ito. Bibigay ko na ang full grace na, yung purong-puro, na ako na talaga ang makikipag-covenant sa sarili ko. Kaya binigay niya ang bugtong niyang anak, si Jesus Christ. Amen? So sa New Covenant, nakipagtipan ang Diyos sa kanyang anak. Diyos sa Diyos. Tignan natin, Hebrews chapter 8 verse 7. If the first covenant, referring to the law or kautusan, had been faultless, there would have been no need for second covenant. Yun yung grace to replace it. Kung sana perfect yung law, hindi na sana papalitan niya ng Diyos. Kaso, may fault eh. Ang fault hindi galing sa Diyos. Ang fault galing sa tao. Kasi ang tao, nagmayabang. Sige, bigay mo yung law, kaya naming sundin. So may fault yung law na yan. Dahil sa propensity ng tao na kayabangan. Gusto nila i-bless sila ng according to their performance. Ayoko ng pagpapalain mo ko dahil lang mabait ka, Diyos. Hindi. Pagpalain mo ko dahil ako'y magaling. Yun ang gusto nila. Di naman magawa. Kaya dumating ang sukdulang biyaya sa atin. Amen? Alam niyo kung bakit hindi natin ito makaya? Alam niyo bang pagkapanganak pa lang natin, ay may nature na ang tao na kakaiba. Saan galing yung nature na yon? Galing yon sa kasalanan mula pa sa Garden of Eden. So tignan natin na meron tayong sinful nature noon. Nung wala pa si Kristo, ang tao ay may sinful nature. Basahin natin. Ito yung mga verses. Psalms chapter 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Isipin mo, nasa loob ka pa lang ng tiyan, no? Ang nature ng tao ay sinful na. No, kaya pagka pinanganak yan, yung bata, sinful na. Lumalaki, sinful. Sabihin, patay ang kanyang espiritu. No? Ibig sabihin ng patay, pag sinabi mong patay, hindi ka na makakapag-communicate sa Panginoon. Next, Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. Na akala mo magaling ka, na akala mo ay mahusay ka, na akala mo kaya mo lahat. Sabi sa Bible, no one righteous, not even one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Meron ba rito hindi nagkakasala? Wala, di ba? So yaan yung tao. Nung wala pa si Kristo, yan yung tao. Pero salamat. Dahil si Kristo na ang pinarusahan sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng kasalanan natin na nailipat sa Kanya, nung siya ay namatay na rin yung luma nating pagkatao. Amen? Ano yung luma nating pagkatao? Sinful. Sinful nature. At nung siya'y nabuhay din tayo. We are new creation in Christ. Amen? Nabuhay tayo. Alin yung nabuhay sa atin? Same pa rin yung mukha natin. Same pa rin yung talento natin. Same pa rin lahat. Pero ano yung nabuhay sa atin? Yung spirit. Kaya nga, born again. Ang born again na hindi religion, ulitin ko, ang born again ay experience. Ang born again ay yung pakikipagbalik muli ng relasyon sa Panginoon. No? Kaya kapag kayo'y tinanong kung ano religion nyo, Christianity. Not born again lang. Christianity. Na kapag ikaw ay Christian, you are follower of Christ. Amen? So, alam nyo ba, ang law at ang grace ay hindi pwedeng pagsamahin. Hindi pwedeng maging 3-in-1.
No? Hindi po pwedeng ang kape ay lalagyan mo ng gatas. Kailangan puro. Sabihin nyo nga, pure. Pure grace. Alam niyo yung sa transfiguration? No? Tingnan natin yung story na to. Minsan, sinama ni Jesus sina Peter, James, and John sa bundok. So, basahin natin yung story. Mateo 17, verse 2 to 3. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. So, nasa bundok na sila niyan, Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. So nakita nila yung si Jesus nagliliwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias. Sino yung Moises at Elias? Saan natin mababasa yan sa Bible? Sa Old Testament. Nakita nila si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Next. Sinabi ni Pedro, si Moses, si Elias. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, siyempre, excited sila. Nakita nila yung mga lumang tao. Panginoon, mabuti, narito kami. Nagyayabang si Peter. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Tingnan niyo si Peter, sobrang excited. Minsan, di ba, pagka excited tayo, kung ano naiisip natin na hindi tayo nag-iisip ng todo-todo. Hindi mo nga napag-pray Di ba minsan ganun tayo, no? Bigla-bigla na lang, excited ka kasi. So ganun din si Peter, excited. Next, habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Diba? Sabing ganyan, this is my beloved son, whom I am well pleased. Sino pinakilala ni God? Sinabi ba ang Moises? Sinabi ba ang Elias, Elijah? Hindi, di ba? Sabi niya, this is my beloved son. At nawala noon si Moises At saka si Elijah nawala. Si Jesus lang ang sinabihan ni God, sundin niyo siya. Na nagsasabi, si Moises kasi at si Elijah, mga Old Testament people, si Moses ay law, si Elijah signifies the prophets. So, inalis na yun. Ibig sabihin, obsolete na yun. Huwag kang makulit na dinadagdagan mo na sa grasya ka na nilalagyan mo pa ng yabang mo. Hindi na. Pure grace na lang tayo. Tanging si Kristo na lang. Kahit anong ginagawa mo, kahit meron kang success dyan, si Jesus ang nagbigay sa iyo ng katalinuhan na yan. Si Jesus ang nagbigay sa iyo ng lakas na yan. Amen? Hindi yan talaga galing sa iyo. Oo, meron ka niyan sa loob mo, pero ang totoo, ang Diyos ang nagkaloob sa iyo. Amen? Now, alam niyo po ba sino-sino yung mga kasama ni Jesus dyan? Si Peter, James, and John. May narinig po ako na preacher from Singapore ang sabi, bawat pangalan, walang insignificant na detail sa Bible. Lahat, kahit pangalan ng tao may meaning. Di ba nga si Abraham, father of all nation? So, si Peter, may katumbas yan. Si Peter, stone. Di ba? Rock yun. Pero ang ano dyan, stone. Okay? Si James ay supplant. Okay, supplant. Ibig sabihin, replace. Pinalitan, supplant. And si John, God is gracious. Pag pinagsasama, alam mo, umpisa pa lang sinabi doon, Peter, James, John. Diba 12 disciples naman yon? Bakit particular na si Peter, James, and John lang ang sinama ni Jesus? Kasi may meaning nun. Ano meaning nun? Peter, the stone tablets of the law replace, si James yun, replace with God's grace in Jesus Christ. Amen? Yung tablet of stone, pinalitan na si Jesus Christ na yun.
Amen. So hindi natin pwedeng paghaluin ang law at grace. Bakit? Tingnan natin yung Revelation chapter 3 verse 15 to 16. I know your works, sabi ni God. Ito, sa ano to, pag binasa nyo sa Revelation, sa Church of Laodicea niyan, sabi diyan, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. No? So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ayaw ng Lord. Alam niyo yung cold or hot? Dati akala ko kapag ikaw ay lukewarm Christian, yung bang tipong, ayoko na muna magsimba, naglalaylo ako, naku lukewarm na ako, susuka ako. Diyos, akala ko ganun noon eh. Hindi pala yan yung meaning na ni. Naku Lord, hindi ako nag-pray. Susuka mo na ba ako? May takot. Ang Diyos hindi nagbibigay ng takot. Kasi mapagmahal siyang Diyos. Ang sinasabi lang dito, cold nor hot, law nor grace. Ikaw ba ay nasa law? Mag-law ka na lang, huwag ka nang mag-grace. Ikaw ba ay nasa grace? Huwag ka nang mag-law. Alam nyo, maraming Kristiyano ngayon, gusto, laging merong sumasawsaw siya, sumasawsaw. Yan. Sawsaw ako. Magyayabang ako ng konti. Ako ito, ganyan. Amen? So, sabi ng Lord, hindi mo kaya. Hanggang kailan niyang pagmamalaki mo? Hindi mo kaya, darating sa buhay mo. Suko ka, kakapagod yun. Amen? Nakakapagod yun. So, tingnan natin yung Hebrews chapter 8 verse 6. But now, he has obtained a more excellent ministry, by as much as he is also a mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. Sino yung mediator ng better covenant? Si Jesus. Kaya dahil better covenant ito, may better promises sa atin. Amen? Naniniwala ba kayo doon? So hindi lang tayo sinave ni Lord sa hell. Binigay pa rin sa atin ng healing, restoration, and blessing. Ang blessing hindi rin spiritual, pwedeng mag-manifest yan materially. Amen? Through Christ, God has established a better covenant, but not on human effort, but on His perfect love. Perfect love ni God. Yun, nak, mahal kita. Kahit may pagkakamali ka, nak, mahal kita, balik ka lang. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Kapag may nagmamahal sa'yo, sasampalin mo. Ba't mo ako mahal? Nakakainis, mahal mo ako. Ganun ba? Ha? Ganun ba? Hindi. Nakikita mong minamahal ka, ikaw naman, thank you ha, love mo ko, thank you ha, lalove mo rin siya. So ganun din kay God. God, ba't mahal mo ko? Ay naku God, wag mo ako mahalin. Ganun ba? Gagawin ko to. Mahal mo ako, gagawin ko tong mali na to kasi mahal mo ako. Ganun ba yon? Hindi. Lalo kang maglilingkod. Lalo mong gustong siyang kausapin. Lalo kang gusto mong sumunod sa Panginoon kasi alam mo yung perfect love ng Lord sa'yo. Amen. Many believers still live as if they are under the old covenant, trying to earn favor through works, struggling to be good enough from God. But Christ did not come to place heavier burdens on us. He came to remove them. Hallelujah. Hindi pinataw ng Diyos sa atin yung mga gusto. Gawin mo yan. Kapagod yun. Lord, ang hirap naman pumunta sa iyo. Gagawin ko to. Gagawin ko yan. Ano ba yan? Sa loob na lang ng bahay, yung paghuhugas ng plato, ang hirap na sa mga anak. Ang pagwawalis na nga lang, parang burden na sa kanila. Tapos dadagdagan mo pa ng law. Nakukuha niyo, ibig ko sabihin, pinabababaw ko na lang eh.
para lubos niyong maintindihan ang grasya ng Panginoon sa atin. Na kahit anong kalagayan natin, minamahal tayo ng Panginoon. Amen. So inalis ng Lord yung burden na yun sa atin. Kaya kahit anong oras, makakausap natin siya. Ano mang problema, no? Hindi mo na kailangan lumuhod pa mula dito hanggang monumento. Kahit na nandiyan ka lang, Lord, tulungan mo ako sa problema na ito. Alam ko, kaya ko to kasi binibiyaan mo ko ng iyong kalakasan at I have the mind of Christ. Ganun lang. Kahit nagluluto ka, kahit nagbabike ka, kahit nasa opisina ka, uusal ka ng panalangin. Kasi alam mo, pinakikinggan ka ng Panginoon. Amen. What makes the new covenant better? Bakit sinabing better? The new covenant brings true forgiveness. Totoong kapatawaran. No, pag sinabing totoong kapatawaran, true forgiveness, perfect forgiveness yon. Hindi mo na kailangan mag-strive. Sabi diyan, it was prophesied that the new covenant will bring complete forgiveness. Old Testament pa lang, hinayag na yan ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 34, no more shall every man teach his neighbor and every man his brother saying, know the Lord. Oy, alamin mo ang Panginoon. Christian na, sinasabihan ka pa. Kasi baka naman hindi mo talaga naiintindihan yung love ni God sa'yo, di ba? So kung naiintindihan mo, hindi ka nasasabihan ng know the Lord. For they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. Nako, ito yung naka-highlight. Sabay-sabay tayo. For I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Hindi na kakalimutan ng Diyos lahat ng mga sin mo. Kakalimutan ng Diyos lahat ng mga pagkakamali mo. Kinalimutan na yan lahat ng Lord. Kaya patawarin mo na yung sarili mo. Minsan kaya hindi ka makamove forward kasi hindi mo pinapatawad ang sarili mo. Kung pinatawad ka na rin, dapat matuto ka na rin magpatawad sa iba. Amen? Alam nyo, kapag hindi kayo nagpapatawad sa iba, kayo ang mahihirapan. Kayo ang masasaktan, hindi yung kagalit ninyo. Kaya matuto din tayong magpatawad kasi una tayong pinatawad ng Diyos. Natututo din tayong magmahal kasi una siyang nagmahal sa atin. Amen? Now, next. Jesus is the propitiation for our sins. When we say propitiation, ang ibig sabihin niyan, yun yung makakapag-alis, makakapag-satisfy sa wrath of God. Diba? Naalala natin yung Mosaic Covenant? Na kapag hindi mo nasunod ang law, merong katumbas na curse. Kailangan ibigay yun ng Diyos kapag hindi mo nasunod. Now, ano ang makakapagtakip o makakapag-satisfy o makaka-appease doon sa wrath of God para hindi na yon ipataw o iparusa sa mga nagkakamali? Basahin natin sa 1 John chapter 2, verse 2. And He Himself is the propitiation. Ano yung propitiation? An offering to appease or to satisfy the wrath of God. Ito lang yung makakapag-alis ng dapat na parusa sa atin. Sabi ganyan, and He Himself is the propitiation for our sins and not for ours only, but also for the whole world. Sino daw makakapag-alis ng galit ng Diyos? Sino? Only Jesus. Not by your works. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil mahusay ka. Ang tanging makakaalis lang ng parusa ng Diyos ay si Jesus. Ano ba yung inalis sa atin ni Jesus? Yung sin dyan sa Greek ay hamartia. Dalawa, alam niyo po ba, kaya tayo gumagamit ng Greek at saka Hebrew, binabalikan natin yan. Kasi minsan hindi makapture ng translation. Yan pong English, translation na lang yan.
So binalikan natin yung Greek, yan yung talagang original na pagkakasulat ng verse na yan. Ang sin dyan ay hamartia, noun. Kapag ka yung, meron kang kilos, verb ang kailangan mo, di ba? Action word yun. Hamartano yun. Diyan, inalis? Yung root cause, bakit nagkakamali ang tao? Ba't nagkakasala? Ano ang inalis? Hamartia, yung sinful nature natin. No, inalis iyon ng Diyos at pinalatan ng kagaya ng nature niya. Holy and righteous. Amen? The old covenant required repeated sacrifices, but Jesus' blood provides eternal atonement. Diba dati sa old covenant, paano mawawala paano mapapatawad yung sin nila? Sa Old Covenant, nagdadala sila ng animals para yun ang gagawin nilang offering para mapatawad sila. Anong nangyayari? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Pero si Jesus, isang beses lang niyang ginawa. Once and for all. Isang beses lang ginawa ni Jesus. Kahit na magkasala ka ngayon, isang beses lang yun ginawa ni Jesus, pinatawad ka na. Amen? Hebrews chapter 9 verse 12. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood, He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Pagkatapos mamatay ni Jesus Christ at dinala na yung blood offering niya doon kay God, na-obtain natin yung eternal redemption. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Malaya na ako. Kaya napakaganda din nun. Malaya na ako. Pinapakinggan nyo ba muli yun? Ang sumulat nun si Pastor J. No? Sabi dyan, once for all. Isang beses lang. Kaya huwag kayong matakot. Pag nagkamali kayo, wake up, hindi ako ito. Hindi ako ito. Mag-sorry ka. Sabihin mo, Lord, sorry. At alam kong hindi ito ako. Dahil ginawa mo na akong matuwid. At saka di ba pagka mayroong pinag-praise si Jesus? Go and sin no more. Umalis ka na sa kasalanan na yon. Amen? Hindi na bagay sa iyo ang magkasala. Sabihin nyo nga yan sa sarili nyo, hindi na bagay sa akin ang magkasala. 1, 2, 3, again. Hindi na bagay sa akin ang magkasala. Di na talaga. Holy and righteous ka na. Now our sins are remembered no more. Di na alalahanin pa ng Diyos ang kasalanan mo. We are fully righteous in Him. No more guilt, no more striving, only grace. Amen. Now, ano pa yung, bakit ba sinabing better covenant pa? The new covenant guarantees eternal life. Eternal security in Christ. Hebrews chapter 9 verse 15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant that those who are called, sino rito ang mga tinawag? 1, 2, 3, hindi yata lahat tinawag Ha? Lahat ng naniniwala kay Kristo tinawag. Amen? Those who are called may receive, may tinanggap na promise, the promise eternal inheritance. Now that He has died as a ransom. Ransom, pag sinabing ransom, di ba yung ransom money, pagka, yung kinikidnap, may binayaran ng Panginoon. Grabe, buhay niya pinambayad sa atin para tayo magkaroon ng eternal life, di ba? To set them free. I'm free. Lumang kanta to I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. May nag-e-echo dun Diba? From the sins committed under the first covenant.
pinakawalan na tayo ng Diyos dyan. Para guminhawa buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ngayon pa lang, mula nung tinanggap mo si Jesus Christ, meron ka ng eternal life. Alamin mo lang yan. Di ba, kubre? Know, understand. Di ba? Believe, receive, experience mo. Kapag pinaniwalaan mo, may experience mo yan. Amen? Kasi yung mediator natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos. Nung namatay siyang tao. Pero nang nabuhay siya, Diyos na siya. 100% man, 100% God. Amen? Dahil kay Christ, tayo kahit magulo ang mundo, nandoon yung kapayapaan. Amen? Di ba ang gulo ng mundo? Pati politika ang gulo. Kahit nga yung nagngangalit eh. Di ba? Ngayon, lindol ng lindol. Hindi lang basta lindol malalakas na lindol. Pero ang kapayapaan natin na kay Kristo. Next. Ito pa yung bakit siya naging better covenant. The seal of the Holy Spirit guarantees our inheritance. Alam nyo ba, gustong-gusto to ni David na wag maalis. Alam mo, sa Old Testament, ang Holy Spirit kasi sa Old Testament, yung Espiritu ng Diyos, dadating, aalis. Pagka dumating sa kanila, success sila. Pag umalis sa kanila, wala. Pero alam nyo sa atin, napakapalad natin, napaka-bless natin. Kasi ang Holy Spirit, palagi ang nasa born again spirit natin. Amen? Kaya naging better promise o na better covenant ang kalagayan natin ngayon. Etong pure grace na ito. Kaya naging better covenant. Tignan natin, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. And you also were included in Christ. Sino na kay Kristo? When you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed. Anong kailangan? Believe. Paniwalaan mo, tinapos na ni Kristo ang lahat. Pagkat pinaniwalaan mo yon, you were marked in Him with a seal. Sinelyuhan ka, kapatid. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Kapatid, lagi mong kasama ang Diyos. Nasa born again spirit mo yun. Ang Holy Spirit, lagi mong kasama. Kaya anuman ang gawin mo, you are a success. You are successful. Pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Kasi sa born again spirit mo, kasama mo ang Diyos. At selyado ito na maging ang demonyo, hindi kayang pasukin yung espiritu mo dahil selyado na ito. Amen? May nakilala ako Kristiyano daw siya. Pero napoposes daw siya, napoposes. Sabi ko ganyan. Pa naman to, Bible study leader pa. Paano napoposes ka? Selyado yung spirit mo, paano ka mapoposes ng bad spirit? Gumaganyan siya. Paano ka napoposes? Hindi ka na mapoposes, selyado ka na. Baguhin mo lang yung brains mo, baguhin mo lang yung utak mo, na ikaw ay binago na ng Panginoon at selyado na ng banal na espiritu. Alam mo yung depression? Anxiety? Hindi na bagay sa'yo yan, nade-depress ako. Kapatid, ba't ka madi-depress? Kasama mo ang Diyos sa'yo. Ba't ka ma-anxiety? Naku, bukas, ano ba kakainin? Ano ba kakainin ko bukas? Wala akong pambili, na anxiety ka na. Ang sarap pa naman na shirataki rice. Wala akong pambili. Nag-worry ka. Kapatid, diba? Mag-worry ka today or tomorrow? May madadagdag ba sa buhay mo pag nag-alala ka? Wala.
Dadami lang ang wrinkles mo. Yan ang madadagdag at saka uban. Eye bags pag hindi ka makatulog. Amen? Lahat alam ng Diyos. Hindi mo pa man binubuka ang bibig mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Sabihin mo lang, Lord, alam mo ng problema ko. Pero mas maganda kung sabihin mo. Diba? Amen, Lord, itong problema ko. Papakinggan ka niya. Hindi siya yung Diyos na, dami mo naman hinihiling. Sobra ka na. Tao lang yun. Pero ang Diyos hindi. Gusto ng Diyos siya, lumalapit ka sa Kanya. Tandaan nyo ha, kasama nyo lagi ang Diyos. Ayan no, hanggang siya ay dumating. Kapag nakita ng Diyos, andyan yung Espiritu ko, tara anak, sama ka. Rapture. Sino gustong rapture? Amen. Yan yung hope natin eh. No? Yan yung hope natin. Kahit magpantay ang mga paa natin, no? Kahit magpantay ang paa natin, dadating ang panahon. Babangon yung mga patay at yung mga buhay ay magbabago din ang katawan at sasama tayo sa Panginoon. Amen. Sa nangyayari ngayon, parang malapit na. Yun din ang inaabangan ng mga saints noon eh. 2,000 years ago, inaabangan talaga nila yun. Ang Diyos, hindi nababound sa time. Tayo lang ang may clock. Tayo lang ang may time. Pero ang Diyos, hindi siya sakop ng time natin. Amen? Kaya kahit 2,000 years ago, nag-aantay na yung mga saints ng rapture, may tayo din magantay. Huwag tayong mainip. Amen ba? Now, kung nagkakasala tayo, paminsan-minsan, yung iba, nagkasala ka, lagot ka sa Diyos. Ayoko mag-communion. Kasi may kasalanan ako kanini. Yung nanay ko, hindi ako nagsabi ng totoo eh. Diba? Kinukondem ka na ng konsensya mo. Pero ito kapatid, bakit better covenant itong pure grace? 1 John chapter 2, verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Wow! May abogado tayo! Hindi mo na kailangan magbayad ng libo-libo. Sino abogado mo sa Diyos? Si Jesus Christ. God, Diyos Ama. Akin na yan. Ako na lang. Binuhat ka na ni Jesus. Kung magkasala ka man ngayon, magbago ka na lang. Sorry Lord, hindi na bagay sa akin ito. Alam niyo ba sa langit, aabogaduhin ko to. Aabogaduhin ko si Pastor Martin. Aabogaduhin ko si Sister Ella. Ako abogado, sabi ni Jesus Christ. Ni Sis Dayan, lahat ba babanggitin ko? Wag na lang. Hindi tayo matatapos siya kung lahat kayo babanggitin ko. Diba? May abogado tayo. Ano ba ang Greek ng advocate? Parakletos. Sabihin nyo nga, parakletos. Someone who pleads on behalf of another, offering assistance, counsel, and defense. Papaalalahanan tayo ng Holy Spirit. Di na bagay sa'yo yan. Huwag ka nang sumama dyan sa barkada na yan. Di na bagay sa'yo. Kung nagkasala ka, sino abogado mo sa langit? Jesus Christ. So nawawala ang kaligtasan? Hindi. Kung tunay kang tumanggap sa Panginoon. Amen. Huwag din tayo maghusga sa kapwa. Hindi tayo pwedeng maghusga sa kapwa. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso at damdamin ng bawat isa sa atin. Amen ba? Kaya ang paghuhusga wala sa atin. Pag-pray mo na lang, na magbago siya. Dahil may gagawin ang banal na espiritu sa tao. At hindi lisensya ang biyaya para tayo ay magkasala.
hindi naman pala ako, may abogado naman pala ako eh. Oo, punta ako dito. Inom. Oh, ganda ng chicks. Uy, pogi. Akala nyo lalaki lang Babae din, pogi. Daming six-pack. Six nga no? So ano ba? Lahat ng kasalanan, pinatawad ng Panginoon, pero hindi lisensya ang biyaya para tayo ay magkasala. Amen ba? Kaya nga sabi sa Romans chapter 6 verse 1 to 2 ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana ang biyaya ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos, yung grace ng Diyos? Hindi. Sabihin mo. Hindi. Ay, tayo ba may sabi niyan? Sabi ng Bible yan Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Amen? Patay ka na kapatid sa kasalanan. Bakit babalikan mo pa? Yung isinuka mo. Ay, sumuka ko. Tikman ko. Ganon ba? Sinuka mo na yung kasalanan, titikman mo uli. Isuka mo. Patay na. Hindi na. Kasi nasa biyaya ka na Binago ka na ng Panginoon. Amen? Amen. The new covenant establishes sonship, not servanthood. Ito yung kagandahan Hindi na tayo gumagawa para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Tayo ginawang anak niya. Children of God. Kasi iba yung alipin, iba ang anak. Amen ba? Now, tignan mo. Under the old covenant, access to God was limited. Only priests could approach Him. But Christ tore the veil, granting full access to the Father. Noon, ang tanging nakakapunta lang sa harapan ng Diyos ay ang mga priest. Doon naman sa Holy of Holies, ang High Priest. Alam niyo, nung namatay si Jesus Christ, anong nangyari doon sa veil? Mula taas, nang ibig sabihin, si God ang may gawa. Ganyang kakapal, makapal yung tela na yun. Napunit. Hindi gawa ng tao, ang Diyos ang nagpunit. Makakalapit na tayo sa Diyos directly. Amen. We are priests. Ang high priest natin ay si Jesus Christ. Amen. Now, we are not just forgiven sinners. We are sons and daughters. Romans chapter 8 verse 15 to 17. Di lang tayo pinatawad. Tayo ay ginawang anak ng Diyos. Sabi mo nga, I am a child of God. Mainam yung sinasabi mo Kasi habang nakikita mo na siya sa slide, sinasabi mo pa, mataas ang tsansang ma-remember mo ito. Amen. So Romans chapter 8 verse 15 to 16. The Spirit you receive does not make you slaves. Hindi tayo alipin so that you live in fear again. Diba mga alipin takot sa amo? Hindi na tayo takot sa Diyos. Bakit? Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Hindi na tayo alipin. Mga anak na tayo ng Diyos. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Ang Abba dyan ay galing sa Aramaic o Greek. Abba meaning Father. Pwede ngang, di ba merong endearment yan pwedeng Papa, Daddy, ano ba tawag niyo sa tatay niyo? Itay, no? Diyan sa Bible, pagka sa Hebrew, Ab yan, Ab. Pero Abba, pag sinabi mong Abba, Daddy God. Abba, Father. No? Ang Diyos ay ama na natin. Kasi nga, inadapt niya na tayo. We are children of God. Tayo ay anak ng Diyos. At ito pa, sabi, the Spirit Himself testifies with our spirit. Ito yung nagsasabing, paano ba ako
Di, paano ko ba malalaman kung born again na ba talaga ako? Paano ko ba malalaman yun? Alam mo yun sa sarili mo kung born again ka na. Kasi sabi dyan, no, the Holy Spirit Himself testify with your spirit that you are God's child. Kapag napifeel mo hindi ka anak ng Diyos, malamang hindi ka nga anak. Pero alam mo sa sarili mong anak ka ng Diyos. Anak ka. Amen. Walang makakapagsabi kasi personal na relasyon mo yan sa Diyos. Miski ako, hindi ko masasabi sa inyo, "Oy, ikaw, born again ka." Ito, hindi. Hindi pwedeng ganun. Diyos lang ang makakapagsabi nun. Amen. Now, nandiyan pa kayo? Kung anumang oras makakalapit tayo kay Daddy God. Ako, Daddy God. Pwede ding makakalapit tayo kay Abba. Pag sinabing Abba, alam mo na agad Father God. You are not a slave trying to earn approval. You are an heir already accepted. Tagapagmana ka, tinanggap ka na ng Panginoon. Hindi ka na alipin. Amen? Now, siyempre hindi tayo magtatapos nang wala tayong life application. Beloved, walk number 1. Stop striving. You don't earn righteousness. It is a gift through Christ. Now, instead of exhausting ourselves trying to be good enough, we must rest in the truth that we are made righteous through faith. Naging matuwid ka sa harapan ng Panginoon dahil sa gawa ni Kristo, hindi sa mabubuti mong gawa. Amen? So, striving implies earning, but grace says, receive. Now, pag nag-strive ka, pag sinabi mo, "Ay, gagawin ko ito para pagpalain ako." "Ay, lakas mo sa Diyos, gawin natin ito para pagpalain tayo ng Diyos." Alam niyo, bibigyan ko kayo ng illustration. Alam niyo yung yung lumalakad, halimbawa may dala-dala siyang nagtitinda nung papag. Ako nakakita ako nung lakas nung mama 'Di ba? Dala-dala niya yung papag. Gahanap siya ng kliyente niya, bibili ng kanyang papag. Tapos yung isa, binigyan ng pwesto. Doon yung mga papag. Dumarating lang at dumarating ang kanyang mga kliyente. Ano pagkakaiba? Yung isa, nag-strive. Yung isa, nakapwesto, dating ng dating ang mga kliyente. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Nakaposisyon ka sa langit, nakasama ni Kristo. May pwesto ka. Kaya ang pagpapala, ibinibigay na lang. Amen? Hindi ko sinabing maging tamad kayo. Para kasi Hindi. Ibig ko lang sabihin, lahat ng gagawin mo, pinagpala na ng Diyos. Lahat ng hahawakan mo, lahat ng aapakan mo, Lord, I declare, pinagpala mo na ito. Amen? Lahat ng iisipin mo, pinagpala na ng Panginoon. Kaya nga sabi, grace says, i-receive mo na lang. Bakit ang tagal dumating? Ayaw mong i-receive Hindi, kaya ko to. Kaya ko to, mamaya na yan, Lord. Kaya ko to. Kaya kong gawin. Ayaw mong i-receive. Amen? Nag-strive ka pa sa sarili mo. Alam mo bang ultimong pagbili, kailangan mo yung pagbibilin ka? Lord, kailangan ko ba to? Kasi kagaya ko, impulsive buyer ako. Impulsive ako Makita ko lang, gusto ko bilhin. Hindi. Lord, kung kailangan ko po, ilagay niyo po sa puso't isipan ko na bibilin ko to. Mamaya hindi ko na binibili. Lalo na naka-online na ngayon. Yung kamay ko, bibilin ko ba o hindi? Bibilin ko ba o hindi? Di ba? Lord, thank you pinigil mo yung kamay ko. Di ba? Lahat kasi sa biyaya ng Panginoon. Amen. Next, beloved, walk number 2. Receive God's love daily. Every day, pag pikit mo ng mata, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Pag dilat mo, mahal ka pa rin ng Diyos. You are fully accepted not because of works, but because of grace. Receiving His love daily means embracing the truth that nothing can separate us from the love of God. Hindi walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos.
Kahit ano. Siya yung kumbaga sa asawa kahit anong gawin mo, mahal ka pa rin ng asawa mo. Ganun ang Panginoon. Sobrang kahit minsan nakakalimutan natin siya, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi tayo mahihiwalay doon. Amen? If we fully accept His love, we live in peace, not in insecurity. Kakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi na tayo may insecure. Di ba pagka hindi ka sigurado sa pagmamahal doon mahal ba ako ng kaibigan kong ito? Na-insecure ka na? Bakit hindi ako pinapansin? Yung iba pinapansin. Di ba? Insecure ka na? Di ba? Pero kapag alam mo yung perfect love ng Lord, hindi ka mai-insecure. Love ako ni Lord. Andoon yung kapayapaan mo. Ano man ang dumarating sa buhay mo, alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Religion says, earn love. But grace says, you are already loved. Amen? Mahal ka ng Diyos. Beloved, walk number 3. Walk in boldness. Matapang. Bakit ka magtatapang? Christ has established your eternal position. You reign with Him. Tatalakayin natin yan, yung number 3 na yan sa mga susunod nating mga pag-uusapan. Nakaposisyon ka na kay Kristo. Kaya naghahari ka. Kasama siya. Christ reigns far above all principalities. Sabi dyan, yung above all principalities, yung mga, alam nyo, meron tayong mga kalaban May mga enemy tayo Yan yung mga spiritual forces ng enemy. Mga demons, di ba? Christ reigns far above all principalities and powers, and you are seated with Him. Okay, eto yung enemies, yung mga bumubulong-bulong-bulong sa atin, mga demons, no? Pero you are seated far above all the principalities. Dahil nandito si Kristo, mas makapangyarihan ka ngayon. Nakukuha? Ito yung principalities, eto ka. Kasama mo si Kristo. Nakaupo ka doon. Kahit nandito tayo, nakaupo ka doon. May posisyon ka na. Amen. The enemy tries to convince believers they are weak. Hoy, ang hina mo. Sabi ng demonyo. But God says, you reign with Christ. Hindi ka mahina. Malakas ka. Dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yan. Mag-keyboard. Nakita ko kanina, picture ni Sis Diana. Walang edad. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dyan, walk in boldness. Kaya ko to. Kaya ko to. Sabi ni Tita Cora, may edad na ako, kakayanin ko po bang ng DVBS? Tignan nyo, yung mga bata nabitin, gusto pa daw nila. Walk in boldness. Hindi ko kaya mag-share ng gospel. Nahiya ako Walk in boldness. Kaya mo yan. Hindi ka mahina, malakas ka. Amen? Kaya mo ang lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Beloved, you are not beneath. Wala ka sa ilalim. You are above. Amen? Hindi ka sa ilalim. Lagi kang nasa ibabaw. Dahil sa gawa mo? No. Dahil kay Kristo. Alam mo, sinabi yan sa Deuteronomy 28 verse 13. You are the head and not the tail. Hindi ikaw ang buntot, ikaw ay ulo. Ibig lang sabihin, nasa ibabaw ka. Kung nasaan si Kristo, nandoon ka din. Wala ka sa ilalim. Tatapakan mo lang ang gawa ng kaaway. Sabi nga sa Luke, di ba, you will trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemies. Tapakan mo lang yan. Kung nanghihina ka, tapakan mo lang yan panghihina. Malis ka sa katawan ko. Sakit!
umalis ka sa katawan ko. Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ako'y pinagaling na sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap na ni Kristo lahat ng sakit. Lahat ng sakit at sakit. Kaiba yan ha. Sakit sa katawan. Sakit, mga hirap ng kalooban. Kaya tinanggap lahat ni Kristo yan, alang-alang para ikaw ay maging malakas, maging masaya, maging payapa ang buhay. Amen? Rest in His finished work. The covenant cannot be broken. Your salvation is secure. Kapatid, huwag ka nang matatakot ha. Di nawawala ang kaligtasan kung tunay kang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Jesus sealed our salvation. We are not holding on to Him. He is holding on to us. Naalala niyo yung verse na yan? Hinahawakan tayo ni Kristo. Hindi tayo ang humahawak. Kasi pag tayo ang humahawak, pwedeng tayo ay makaalpas. Pero diyan sa verse na yan, John 10:28-29, ang Diyos ang humahawak sa atin. At kailanman, yung lakas ng Diyos na yon, yung grip ng kamay ng Diyos na yon, kailanman hindi tayo malalaglag. Kailanman hindi tayo mawawalay sa Kanya. Amen? Yan yun eh. Hindi siya mawawala. Sabi ganun, hindi mawawala ang pagkakapit o pagkakahawak ng Diyos sa atin. You did not earn salvation, so you cannot lose it. It rests on Christ's finished work. Naligtas ka ba dahil sa galing mo? Naligtas ka dahil kay Kristo. Kaya hindi mawawala ang salvation mo kasi si Kristo nagbigay eh. Si Kristo ang nagregalo. Kapag binigay ni Kristo, hindi siya dagdag, hindi siya bigay, bawi. Hindi laban-laban. Bawi. Hindi ganun si Kristo. Binigay ko na yun sa'yo. Enjoyin mo na lang. Rest means no fear, no striving, just confidence in Christ. Amen? Pag sinabi mong rest, akala nila rest nga na lang. Hindi. Ibig sabihin, nagtitiwala ka. Ang confidence mo ay na kay Kristo. O, ano huli yung apat na natin, beloved walk? Sabay-sabay po tayo. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. At iiwan ko sa inyo ang beloved thought na ito. Sabay-sabay tayo. In Christ, I live under the new covenant of pure grace. Amen? Maganda ba ang covenant na ito? Ha? Maganda? Amen. Kaya, hindi kayo nag-o-obey dahil gusto nyo ma-earn yung pagpapala ng Diyos. Hindi, nag-obey ka. Kasi alam mong pinagpala ka na, pinaburan, minahal ng Diyos. Amen? So, sa mga bago lang dumating at sa mga nakikinig sa ating podcast, kung ito ay narinig mo ng first time at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, inaanyayahan kitang ibuka mo ang bibig at manalangin tayo upang tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa puso mo. At sabayan niyo ako para ang mga baguhan ay hindi mahiya. Panginoon, nalalaman ko po na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po kay Hesukristo na siya na pong nag-alay ng kanyang buhay upang ako ay maligtas. Salamat po sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. At natanggap ko po ang kapatawaran. Holy Spirit, pumasok po kayo sa aking puso. Kayo po ang magturo sa akin. Mag-reveal about Jesus. Salamat po, Ama. Ako'y tinanggap niyo bilang anak. Salamat po sa pagpapala. Ako na lang ang manalangin, tayo pong lahat.
Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na tumanggap sa inyo ngayon. Hayaan niyo po na mahayag ang inyong kapangyarihan sa kanila. Patuloy niyo pong ma-reveal, patuloy niyo pong i-reveal sa kanila ang kagandahan ng covenant na ito. Covenant of pure grace. Purong biyaya lang, Panginoon. Malaman nila ang sukdulang biyaya niyo sa bawat isa. Panginoon, narito po ang mga kapatiran namin na alam ko po na sa bagsak na mundong ito, kami po ay nahahawahan ng mga samot-saring mga pangit na pangyayari sa mundo. Nagkakaroon ng problema, pero salamat, Panginoon, nandyan po kayo upang kami ay tulungan. Salamat, Panginoon, at hindi po kami magagapi ng kaaway, sapagkat sabi nga po sa Bible, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Ilayo niyo po ang bawat isa sa disgrasya. Ilayo niyo po ang bawat isa sa kasakitan. At kung may sakit kayo, patong yung, kung marami sa ulo niyo lagay. At kung may particular, hawakan niyo ang inyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit na yan, bukol, diabetes, high blood, mga sakit sa kasukasuan, uric, kung ano man ang merong sakit dyan, tumor, cancer cell, in Jesus' name, be plucked out. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa katawan ng aking kapatid na yan, sa pangalan ni Jesus. I declare healing sa bawat isa. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa authority na ito. Dahil sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niyo na po ang kagalingan ng bawat isa. Lord, lalakad po kami dito na parang agila. Lalakad po kaming malakas, malusog, masigla at walang sakit. Salamat, Panginoon, ang bawat isa ay pinagpala mo na. Kung meron man po sila, Panginoon, na problema sa pinansyal, kayo ang magbibigay sa kanila ng tugon, trabaho, negosyo, pinagpala nyo na po ito, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri sa inyo dahil kayo ay mapagmahal na Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa lahat ng merong problema, ibigay mo sa Diyos. Dahil ang Diyos lang ang tanging kasagutan dyan sa problema mo. Walang iba. Walang ibang makakakaya na sapuhin ang problema mong yan. Alisin mo sa isipan mo yan. At hayaang ang Diyos na ang gumawa ng paraan sa problema iyan. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin lahat ng biyaya mo, lahat ng pagpapala mo, Panginoon, at pag-iingat sa amin at sa bawat isa. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.